Higit sa magagandang tanawin, ang tunay na ganda ng paglalakbay ay sa mga kwento na ating nabubuo. Sa paglalakbay, hindi kailangan mabilis. Ang banayad na takbo ay sapat na. Mabagal man pero siguradong makakarating ka din. At mas gaganda ang kwento na iyong mabubuo. Sa bagong yugto ng ating kwento ay tatahakin natin ang daan patungo sa Mount Kilang na mas kilala bilang Blazing Mountain of Gods. Isang bundok na kilala sa taglay nitong kagandahan, hamon at tanawing tunay na kahanga-hanga. Ano ba dito? Tawag dito? Steel bridge. Nilagyan nilang steel bridge para maging suporta para sa mga dumadaan dito. Grabe, sirang-sira na yung kalsada, no? Napaka-solid na camping spot yan. Nagsimula ang ating paglalakbay sa bayan ng Solsona, Ilocos Norte. Umabot din ng 9 na oras ang ating biyahe marating lamang ang Solsona. Habang papalapit ako sa lugar, unti-unti nang sumasapit ang dapit hapon. 6:00 pasado na nang marating ko ang arko ng Solsona. Dahil sa oras at upang masiguro ang kaligtasan, kailangan ay may sapat na pahinga. Kung mas maaga lang akong dumating kanina ay malamang nakapaghanap na ako ng raw spot na aking pwedeng pagkampingan. Pero dahil padilim na, ay nagpasya na lamang ako magpalipas ng gabi sa hotel. Hindi na ako nagpakapagod pa. Malayo na din ang aking nilakbay. Marating lamang itong lugar ng Solsona. Sa ilalim ng tahimik na gabi, ako ay nagdesisyon na magpahinga na upang paghandaan ang pakikipagsapalaran na naghihintay kinabukasan. Pagsikat ng araw ay nagsimula na ang panibagong yugto ng ating paglalakbay. Kasabay ng unti-unting pagliwanag ng kalangitan ay ang aking pananabik na marating ang Mount Kilang. Ito, ang bayan ng Solsona, Ilocos Norte. Matatagpuan sa silangang bahagi ng lalawigan. Ang kalsada dito ay bahagi rin ng Ilocos Norte Apayao Road. Pero ang 40 kilometro na bahagi nito mula sa San Nicolas hanggang dito sa Solsona ay ipinangalan kay Josepa Leanes Escoda, isang tanyag na bayani ng World War II at tagapagtatag ng Girl Scout of the Philippines. Itinatag bilang isang munisipalidad noong huling bahagi ng mga Espanyol. Sa paglipas ng panahon, naging mahalagang sentro ito ng agrikultura at turismo sa Ilocos Norte. Ang Solsona ay napapalibutan ng mga kabundukan at matatayog na kagubatan na nagsisilbing daanan patungo sa Cordillera at sa iba pang tanyag na mga bundok sa Hilagang Luzon. Dahil sa lokasyon nito sa paanan ng Cordillera, madalas itong nagsisilbing jump-off point ng mga umaakyat sa mga kilalang bundok tulad ng Mount Sikapu. Kaya naman, hindi kataka-taka na dito nagsimula ang ating paglalakbay bago natin tahakin ang isa sa pinakasikat na bundok sa Apayao. Yun, good morning sa inyo mga idol. Today is May 12, 2026 at nais ko kayong batiin ng isang pinagpalang umaga. Dahil marami tayong pwedeng ipagpasalamat sa ating Panginoon. Number 1 dyan yung buhay tayo at nakakapag-adventure. Speaking of adventure, syempre, another day, another adventure. Nandito tayo ngayon sa Solsona, Apayao Road. Ito yung daan papunta doon sa sikat na Mount Kilang dito sa may Barangay Butaw. Dito makikita yon. So along the way madadaanan natin yon at isa yon sa mga itatampok natin sa video na ito, yung Blazing Mountain of Gods or yung Mount Kilang. So meron pa tayong mga madadaanan dyan na magagandang spot like yung viewpoint nila, yung mga viewing deck nila dyan, at yun ang mga pupuntahan natin ngayon. Pero tatagusin natin to hanggang Kalinga. Pero bago natin simulan tong adventure na to, isa-shoutout muna natin syempre yung Team Braveheart, sila Francie Adventure, sila Bro JRTV, si Sir Benedict, si Tatay Fred, sila Sir Carlo, Artie Marky, tsaka si Keden B. O Kuya Den, panuurin mo hanggang dulo para makita yun, marinig mo yung mga shoutout ko sa'yo. Sana makagkasama-sama tayo uli sa mga ride. Tsaka syempre sa Backdoor Boys, no? Kila Idol J4. Nais ko ring i-shoutout yung mga subscriber natin tsaka mga viewers natin
na walang sawang sumusuporta sa atin lalo sa panonood. So, shout out pala kay Christian John Apidchaw ng Mangkayan Benguet. So shout out sa iyo, idol. Shout out din po pala kay Joseph Manansala. Kung taga saan ka man, sir, maraming salamat sa laging panonood. Pero lagi ka alam ko lagi nagko-comment to, pati sa Facebook nagko-comment din siya sa atin. Tsaka shout out din pala kay Senior Ibarra. So sir, magandang umaga sa iyo. Shout out sa iyo, sana magkasama rin tayo sa ride. So ganun din kay Joseph Manansala na paparamdam na sana makasama natin siya sa ride. Open naman tayo dyan. Alam nyo naman, syempre yung mga pinupuntahan natin. So alam ko naman nakakayanin ninyo, no? Syempre shoutout din po pala kay Sir Aristotel Mendoza ng Tarlac PPO. So sir, sana makasama rin namin kayo sa mga adventure na pinupuntahan namin. So syempre, walang iba kundi kay Capti Adventure. So Capti, maraming salamat. Tsaka syempre, shoutout din pala sa Team Stokwa. Ganoon din sa mga anak ng Stokwa. Yan. So shoutout po sa inyo. At sana magkasama-sama tayo ulit sa camping. So syempre, shoutout din sa TRG or The Riders Gallery. So nakita nyo naman yung suot natin ngayon, no? Di ba? Napakaganda niyan mga idol. Napakaangas tignan. So bisitahin ninyo yung kanilang Facebook page kung gusto nyong i-reach out sila. Yan, pa-flash na lang natin dito. Syempre, pwede nyo rin PMC Daddy Kebs sa kanyang Facebook account. Yan, add nyo lang yan, si Daddy Kebs at The Riders Gallery. Tapos, pwede nyo rin syempre bisitahin kasi ako nag-walk-in talaga ako sa kanilang shop sa Takuyapo, Nueva Ecija. So, search nyo na lang sa Google Map at hindi kayo maliligaw, no? Hindi mahirap hanapin at hindi rin mahirap kausap ang The Riders Gallery. So, maraming salamat Daddy Kebs sa mga previous quality to, mga idol. Ako na nagsasabi. So, syempre, tara, umpisa na natin yung adventure natin kasi tumatagal yung oras natin. Baka mamaya maging mahiyain si Mount Kilang. So, hindi tayo pwede magtagal. So, ang kagandahan ngayon, Martes ngayon, araw ng Martes, wala masyadong tao na umaakyat doon ngayon. So, sana masolo natin yung lugar. So, ganun din sa mga viewpoint. Ano pang hinihintay natin? Simulan na natin tong adventure natin. Tara, let's! Tatagos sana ako ng papuntang Kalinga. Marami ba na slide dyan? Ahonin. Pero safe naman dito, sir. Pero anong na to, sir? Anong province na to? Apayao na to? Pagpasok ko dito. Sige, sir. Maraming salamat. Alright. Siya tayo nakapasok dito sa probinsya ng Apayao. So, pagdating pala dito, regional boundary pala yung checkpoint doon. Na minsan di sila talaga papayag na basta-basta tayong pumasok dito pagka lalo pagka gabi. Advice na ngayon palang araw, ina-advise na nga nila tayo na maging maingat pagpunta rito kasi sobrang tarik daw ng mga ahonin, mga akyatin dito. At sana hindi tayo ulanin along the way, no? So, napakaluwag ng daan na to. Hindi man siya 4 lane, pero napakaluwag niya. Para siyang magbibigay ng Benguet vibe yung klima. Dito pa lang malamig na Talaga mararamdaman mo na. Medyo masigsag nga lang talaga, no? Anong ganda ng bundok doon, no? Parang mayroon siyang similarity sa Maliko. Yung daan dito. Pero ito may kahabaan nga lang talaga to. Itong ruta na to. Swerte ng mga nakatagos dito nung panahon na ginagawa pa to, no? Sarap mag-trail ride dito. May mga parte na sirayo pa yung daan, no? So sana hindi maging mahihain si Mount Kilang sa pagpunta natin. So bagay bungad pa lamang to. Kaya hindi pa tayo masyado nakakaramdam ng hirap. May mga puno pa ng mangga rito, no? Ito pala may mga bahay pa rito, oh. May mga lokal din pala dito sa bungad. Tsaka mayroong bakas na malulumot yung kalsada. Ang dami na rin mga puno ng mahogany, no? Ayun, no? Mga puno ng mahogany.
Tingnan natin kung gaano kahirap mamaya. So dito, ilang kilometro pa lang tayo. At wala pa tayong nakakasalubong na sasakyan. Although mukhang meron ng mga umakyat. Kanina may mga nakita tayong nakamotor eh. At ito rin mga puno ng eucalyptus oh. Oh, wow, wow, wow. Oh, itong part na to. Oh, mukhang sinira na ng panahon to. Pero tamo matagal na rito, tinubuan na ng damit. DNR, Penro. Maganda mo, apayaw. Oh, ayun oh, ganda no. Ang ganda ng puntok doon, yun ang pupuntahan natin. Tara. Grabe, dito, ibang lamig yung binibigay ng mga puno, no? Iba yung lamig na binibigay ng ano, kalikasan talaga. Napaka-importante talaga pag mabuno yung isang lugar. Yun ang mga prone sa ano to. Mga part na to, oh. Wow! Sarap bumangking-bangking dito. Woohoo! Lalaki nung ano. Talaga nilagyan nila ng pader para hindi na gumuho yung ano, bundok dito. Or in case man gumuho, merong sasalo. Nandito pala yung mga magagandang mountain range. Dito sa part na to sa kaliwa. Ito, pwede namang camping dito kagabi sa ano. Mukhang nagkaroon na matinding landslide dito ah. Oh! Wala nang laman yung ilalim na ito, no? Delikado na to para sa mga mabibigat na sasakyan. Hindi na siya passable. Hindi siya advisable para daanan ng mga mabibigat na sasakyan. Grabe, no? Grabe, pagguho dito. Ano naman yan? Paano na lang pagkatag-ulan? Walang hindi passable to. Napakadelikado dumaan dito. Hindi rin natin alam kung anong estado ng ilalim ng kalsada na to. Ayun, may mga pine trees, no? Kaya amoy pine tree na kanina. Ayun, tanaw na tanaw dito yung ibang parte ng Ilocos Norte. Yung Solsona, Sarat, tsaka Lawag City. Ganyan din yung Batak. Tanaw na tanaw din yung Batak City dyan. Oo, pakit tayo ng pakit ah. Ang dami pwedeng pag-stealth campingan dito, no? Stealth camping lang din talagang pakay mo rito. Maraming spot. Ang kulang lang, source of water. Na isa sa pinaka-importante kapag nagka-camping ka. Oh, ganito. Wow. So may part na gumuho pa dun. Napakatarik ng mga ahonin dito. Oh. May inaayos pa na daan dito na sinira ng landslide. Napakaganda ng daan doon, no? Ang ganda ng mga ridge ng kabundukan. Tingnan ninyo. Mas mataas na tayo sa bundok na to. Tanaw na natin yung ibabaw. So dito, may ginagawang daan. Ano bang project na to? Repair or rehabilitation of national road. So ito, nire-repair nila. So dito, madalas gumuho siguro tong part na to. Kaya tinapyasan nila. At nag-landslide din doon sa parte dito sa may kanan natin. Kaya mas niluwagan nila yung kalsada rito. Tanaw natin yung makabiasnan ng Ilocos Norte. Ayan, no? So doon tayo galing sa bayan ng Solsona. Ayan.
Yun, paikot-ikot tayo kanina. Pero yan. Yan ang pinaka-town proper ng Solsona. Tapos, mga karating bayan niya, tulad ng Sarat, at saka yung Lawag City. So, iba yung pag-iingat pa din pag umakyat dito. Yun ang pinapaalala ng mga kapulisan dun sa point of entry nitong kalsada na to. Kaya, dapat pag pumunta dito, mag-enjoy at zero casualty. Oh, ganda! Wow! Napakaganda oh! Yan yung isang bundok na nakikita natin sa mapa. Yan yun. So, nakaakyat yan. Inaakyat ng mga hikers yan. Yung bundok na yan. Ganda oh. Grabe talaga mamamangha ka sa lugar na to. Wow! Ganda oh. Wow! Ito yung mga kabundukan na yan, idol. Unti-unti na sila dito nagiging tuntian. Dito sa part na to. Mabalik na yung mga dating kulay nila. Dahil talagang nagsisimula ng umulan-ulan dito. Ba, napaka-narik na ito. Pero kaya naman ng Tresera, oh. So, medyo mabigat-bigat pa yung karga natin. Sarap mag-rides dito. Oh, may view deck dito. Sarado. Under construction yung view deck dito. Hindi natin puntahan. So, diretso tayo. Lapit na tayo sa mismong ng Blazing Mountain. Oo. Parang pader, no? Oh, ganda. Ganda ng magkakaporma ng ano rito. Parang pader. Ayun, oh. Napakaganda, no? At napakaganda tignan pagka ganyan tumutubo na yung mga damo. Talagang nagiging berde yung kabundukan. Grabe, no? Ganda. Actually, dito lang, oh, pwede ka na mag-camping, no? Ganda, no? Talagang kumapit yung ugat ng ano, no? Pine tree. Wow! Tarik, oh! Lakas ng scooter ni Kuya, no? May angkas pa siya. Wow! Pakatarik. Oh. Oh, steel bridge, oh. Oh. Lagyan nilang steel bridge para maging suporta para sa mga dumadaan dito. Grabe, sirang-sira na yung kalsada, no?
Wow. Napakaganda talaga. Pero hindi tayo pwede magtagal. So ito yung nagsisilbing ano ngayon. Dito. Oh, ito magandang campsite to. Talagang ginawa ng daan. Kayang iakit yung motor dyan kung gugustuhin. Para siyang Mount Ugo vibes. Yun. Yung vibes dito, sa part na to, parang Mount Ugo. Pinagkaiba lang, simentado yung daan. Yung bayan ano ha, San Nicolas. Gantong-ganto yung vibe doon. Ganda no? Ilang bundok na rin yung nilagpasan natin. Marami-rami na itong bundok na tinawid natin. Ganda dito. Babalikan ko tong lugar na to. Hindi maaaring di tayo pwede mag-camping dito pagdating ng panahon. Papakita ako sa inyo, napakaganda ng view dito. Wow! Diba? Napakaganda ng vibes. Napakatarik. Tapos may mga part dito na gumuho na yung ano, gumuho na yung parte ng bundok. Tapos dito napakaraming pine trees. Dito, napakaganda mag-spot dito ng camping. Kaya mahiraman dito, no? Ganda, no? Wow. Napakaganda. So, nandito na tayo sa boundary ng Barangay Butaw. Kaya na natin dito yung sa pinaka scenic spot. Woohoo! Sarap! Kalanasan, Apayao, Barangay Butaw. Okay. May mga bahay dito. Oh, tarik na no? Let's go! Ayun na! Natatanaw na natin dito yung tourism center nila. Napakalamig! Napakasarap sa pakiramdam mag-adventure mga idol. Wow! Nantaas na natin mga idol. Ayan o. Napakaganda ng view. Wow! Sarap sa pakiramdam. Nakasalubong tayo mga riders. Grabe. Napakatarik nung ano rito. Napakaganda ng view. Oh. Ang taas na no. Tara. Sulit na sulit yung punta rito. Grabing taas. Tsaka balot na rin ng lumot yung mga puno rito. Wow.
Tignan nyo naman. Di ba? Napakaganda. Oh, mas napadali ang pagpunta ng Apayao kasi dati, nung wala pa raw tong kalsada na to, umiikot pa papuntang Cagayan para makapunta ka lang ng Apayao. Pero ngayon dahil sa kalsada na to, mas napabilis yung pagpunta ng Apayao papunta dito sa Ilocos Norte. So, dahil din sa kalsadang ito, mas napabilis din ang pagpunta sa Western Luzon going to eastern part nitong Luzon. Ganda! Wow! Napakaganda niya, no? Napakataas! Wow! Napakaganda! Ang ganda ng lugar! Gusto ko, ang ganda ng bundok na to. Solid na ba to? Doon tayo dito. Tourist Assistance Desk. Headquarters. May headquarters dito. Oh, yan. Barangay Butao. Welcome to Kilang Pass. Gateway to the province of Apayao. Cordillera. State icon dito. Good morning po. Papastro po ako. Tatagos ako papuntang Kalinga. Pero magano na rin po ako kasi first time ko naman dito. Magkano mo babayaran? Pwede po mag-picture. Sige po, maraming salamat po. So ito, di na ta Municipality of Calanasan, the home of Imandaya indigenous people. So may mga ethnic group dito ng Imandaya. So ang Apayao ay sakop na ng Cordillera Administrative Region and Cagayan Valley. So itong Mount Kilang Pass ang gateway sa probinsya ng Apayao. And let's go. Let's continue our adventure. So yan yung isang bundok ko. Binabalot na siya ng ulap. Yung itaas niya, medyo nagiging mahihain na siya. So bilisan na natin. Baka di pa natin maabutan yung Mount Kilang or yung Blazing Mountain of Gods. So 7:50 pa lang ng umaga. At grabe yung lamig dito. Napakalaki ng pinagkaiba ng klima rito kumpara dun sa ibaba. Ito ang Ilocos Norte Apayao Road. Ang kalsadang ito ay binuo upang pagdugtungin ang Ilocos na sakop ng Region 1 at Apayao na sakop naman ng Cordillera Region nang hindi na kailangang umikot ng Cagayan Valley. Bago ginawa ang daanang ito, ang paglalakbay sa pagitan ng dalawang probinsya ay inaabot ng halos isang araw. Ngayon, kaya na ito ng 2 hanggang 3 oras na lamang. Ang kalsada ay sementado ngunit napakatarik at palikuliko na bumabaybay sa gilid ng matatayag na bangin at bundok. Kabilang narito ang paanan ng Mount Kilang. Kilala ang bahaging ito bilang Mount Kilang Pass, ang pinaka-highest point ng kalsada. Bagamat napakaganda, ang kalsadang ito ay tinuturing din mapanganib dahil sa taas at lokasyon nito. Madalas kasing makaranas ng landslide tuwing panahon ng tag-ulan at bagyo. Mount Sikapu, Apayao Trail. Woo! Napakaganda. Wow! Ito na pala yun.
Napakaganda ng view. Kaso napakalakas ng hangin. Kaya makapagpalipad ng drone na ito. Napakaganda. Saan ka pa? Napakaganda ng rock formation na to. Ayan mga idol, Mount Kilang. Ang Mount Kilang, matatagpuan sa boundary ng Solsona, Ilocos Norte at Kalanasan, Apayao, partikular na sa Barangay Butaw. May taas itong umaabot sa 1,856 meters above sea level. Kilala ang bundok na ito sa pagkakaroon ng mossy forest, matatalas na limestone rocks at nagtatarikan ng mga bangin. Ayon sa alamat, ang pangalan ng bundok ay nagmula sa isang malungkot na kwento ng pag-ibig ni Kilang at Kilong. Noong unang panahon, may isang lalaking nagngangalang Kilong na gustong pakasalan ang kasintahan niyang si Kilang. Bilang tradisyon ng tribo at upang patunayan ang katapatan at pagpapakita ng respeto, hiningan si Kilong ng mga magulang ng babae ng 3 baboy. Dahil 2 lang ang hawak niya, umakyat si Kilong sa bundok upang punan ang 3 baboy. Ngunit hindi na siya nakabalik kailanman. Sa labis na pag-aalala at pagmamahal, inakyat din ni Kilang ang mapanganib na bundok sa gitna ng masama na panahon upang hanapin ang kanyang kasintahan. Ayon sa kwento, ang mga luha ni Kilang habang umiiyak ang nagpakinis sa mga matatalas na bato ng bundok upang maging limestone formations. Bilang pagpupugay sa kanyang wagas na pag-ibig, ipinangalan ng mga katutubo ang bundok sa kanya. Ito, bakit naman tinawag na Blazing Mountain of Gods? Ito ay dahil sa epekto ng sunrise at sea clouds. Ang Mount Kilang ay mayaman sa mga natural na deposito ng marble at limestone. Kapag tinatamaan ng direktang sikat ng araw ang mga nakalantad na puting bato sa taluktok nito, nagkakaroon ito ng kumikinang at nagbabaga na tila nagniningning na apoy. Madalas na nababalot ng mga kapal na ulap ang bundok. Mula sa viewpoint ng Mount Kilang, ang mga ulap ay halos abot kamay na at nasa ilalim mo. Ang tanawing ito ay nagbumuka parang nasa langit, na nagbibigay ng impresyon na ito ay parang isang banal na tirahan ng mga Diyos. Bundok na ito ay bahagi ng Apayao Biosphere Reserve ng UNESCO. Kasalukuyan ay pinangangalagaan pa rin ito gamit ang mga tradisyonal na kultura at paniniwala ng mga katutubong isnag. Pero napakaganda, grabe. Napakasulit ng lugar, di ba? Titignan ninyo. Hindi na tayo magtatagal at kailangan na natin bumiyahe ulit, pagpatuloy yung paglalakbay natin. At magmula dito sa Blazing Mountain ay tutungo tayo doon. Kung natatanaw niyo yung mga kalsada, parang yun pa yung mga pupuntahan natin. At yan pa yung mga kabundukan na tatagusin natin. So yung next town na pupuntahan natin ay nasa around 49 kilometers pa. So ang next destination natin ay yung probinsya ng Kalinga. At dito tayo dadaan papunta doon. At sulit na sulit talaga yung punta natin dito. Maraming salamat, Blazing Mountain. Mount Kilang, ang tinaguriang Blazing Mountain of Gods. Na-unlock na natin.